Bago pa man dumating ang mga Kastila at ang Kristyanismo sa Pilipinas, may sariling pananampalataya at paniniwala na ang ating mga ninuno. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng sinaunang relihiyong Pilipino ay ang anito. Hanggang ngayon, madalas pa rin itong binabanggit sa mga kwentong kababalaghan, alamat at kasaysayan. Ngunit ano nga ba ang anito? Bakit ito sinasamba noon? At ano ang kahulugan nito sa buhay ng ating mga ninuno? Sa paliwanag na ito, tatalakayin natin ng detalyado ang pinagmulan, uri, dahilan ng pagsamba at kahalagahan ng anito sa sinaunang kulturang Pilipino. Ano nga ba ang anito? Ang anito ay isang pangkalahatang tawag ng mga sinaunang Pilipino sa mga espiritu ng mga ninuno at mga espiritu ng kalikasan tulad ng bundok, ilog, dagat, puno, hangin at apoy. Hindi agad itinuturing na masama ang anito. Sa pananaw ng ating mga ninuno, ang anito ay hindi demonyo, kundi mga nilalang na may kapangyarihan na maaaring magbigay ng proteksyon, swerte o kaparusahan depende sa pagtrato ng tao. Ang salitang anito ay maaari ring tumutukoy sa ribulto o imahen na inukit mula sa kahoy, bato o garing na nagsisilbing sisidlan o representasyon ng espiritu. Ano ang mga uri ng anito? Una, anito ng mga ninuno. Ito ang mga espiritu ng mga yumao, mga magulang, lolo at lola o bayani ng kanilang tribo. Naniniwala ang mga sinuunang Pilipino na patuloy na ginagabayan ng mga ninuno ang kanilang pamilya. Binabantayan nila ang tahanan at ang pamayanan. Maaari silang magbigay ng babala sa panaginip o pangitain. Ang ikalawa, anito ng kalikasan. Ito ang mga espiritong naninirahan sa bundok, kagubatan, ilog at lawa, dagat, malalaking bato at puno. Halimbawa, may anito sa ilog na maaaring magbigay ng masaganang huli ng isda. May anito sa bundok na nagbibigay ng proteksyon o nagdudulot ng sakuna kapag ginagambala. Bakit nga ba nila sinasamba ang mga anito? Ang una ay para sa proteksyon. Naniniwala ang mga ninuno na ang anito ang nagbabantay laban sa sakit, sakuna at kaaway. Nagbibigay ng kapayapaan sa pamayanan. Ikalawa, para sa kasaganaan. Ang mga magsasaka at mangingisda ay nag-aalay sa anito upang maging masagana ang ani, maging ligtas ang pangingisda, upang maiwasan ang tagtuyot o bagyo. Ikatlo, para sa paggaling ng sakit. Kapag may nagkakasakit, naniniwala silang maaaring nagagalit ang anito. Kailangan ng alay at dasal upang mapatahimik ang espiritu. Ikaapat, takot at paggalang. Hindi lang pagsamba ang dahilan, kundi takot at paggalang. Ang paniniwala ay kapag iginalang ang anito, ikaw ay pagpapalain. Kapag nilapastangan, ikaw ay parurusahan. Ano ang papel ng babaylan at katalonan? Ang babaylan o katalonan sa isang lugar ang tagapamagitan ng tao at anito, pari, manggagamot at espiritual na leader. Nagsasagawa ng ritual, handog at dasal. Sila ang humihingi ng pahintulot o gabay sa mga anito bago magtayo ng bahay, maglinis ng gubat, magsimula ng digmaan o magsagawa ng mahalagang desisyon sa kanilang tribo. Ang pagsamba sa anito ay hindi simpleng relihiyon lamang. Isa itong pamamaraan ng pamumuhay na nakasentro sa paggalang sa kalikasan, pag-alala sa mga ninuno
pagkilala na ang tao ay bahagi lamang ng mas malaking mundo. Sa kanilang paniniwala, ang kalikasan ay may buhay at espiritu, hindi dapat abusuhin o sirain. Nang dumating ang mga Kastila, itinuring nilang idolatria ang pagsamba sa anito. Sinira ang maraming imahen at ritual. Pinalitan ng Kristyanismo ang sinaunang pananampalataya. Dito nagsimulang maiugnay ang anito sa salitang masamang espiritu. Kahit sa orihinal na paniniwala ng mga Pilipino ay hindi ito ganoon. Bagamat hindi na sinasamba ang anito sa modernong panahon, may mahalagang aral tayong mapupulot. Una, paggalang sa kalikasan. Itinuro ng paniniwala sa anito na ang kalikasan ay may halaga at dapat igalang, hindi dapat abusuhin. Pangalawa, pagkilala sa mga ninuno. Mahalaga ang pag-alala sa ating pinagmulan at sa sakripisyo ng mga nauna sa atin. Pangatlo, balansing pamumuhay. Ang sinaunang Pilipino ay may malalim na ugnayan sa espiritu, kalikasan at kapwa. Isang paalala sa modernong lipunan na huwag maging makasarili. Ang anito ay hindi lamang kwento ng kababalaghan o paniniwalang lipas na sa panahon. Isa itong mahalagang bahagi ng ating kasaysayan at pagkakakilanlan bilang Pilipino. Sa pag-unawa sa anito, mas nauunawaan natin ang isipan, pananampalataya at pamumuhay ng ating mga ninuno. Hindi man natin ito sinasamba ngayon, ang mga aral ng paggalang, balanse at pagpapahalaga sa kalikasan at sa ating kapwa ay nananatiling mahalaga hanggang sa kasalukuyan.